Kumusta ka na? Magandang araw sa'yo. Hello naman at mabutit nandito ka sa ating channel for today's video. Maraming salamat at hindi mo pa rin ako iniiwan. Binabalik-balikan mo pa rin itong ating programa. Thank you so much talaga sa inyo na laging nakasuporta, laging nakaabang at laging nagre-react sa ating mga video at nag-share. Maraming salamat. Welcome back dito sa Dear Mama Mia. Ako po ang inyong tagapaghatid ng kwento. Pero bago tayo dumako sa ating mga kwento, dito muna tayo sa inyong mga pa-shoutout. Syempre, thank you to our 65,971 subscribers. Maraming salamat sa inyo. Hi kay Nene Palmares, Margie Flores, maraming salamat. Lizzie Lucapa, Lady Kim, Gertrude Siguenza, Romel Motea, maraming salamat sa pakikinig. Lian Naranil, maraming salamat Lian. Hi din kay Jeline Brigoli, thank you so much. Elza Ponzalan, Mary Yvonne, hi naman, maraming salamat sa pakikinig. Maricar Rauman, maraming salamat. Hello din kay Maylene Badoria, thank you so much sa pakikinig. Annabel Padernal, hi din kay Wesley Lagidao from, hello daw pabati kay Clarice De La Rosa from Bulacan. Hi Clarice! Hi naman kay June Season, Janet Ramos, maraming salamat sa pakikinig. Evangeline Bautista, Cherilyn Lobiano, thank you so much. Hello din kay Margie Flores, maraming salamat Margie. Rochelle Versosa, tama po ba? Hello po, silent listener daw natin sa Riyadh. Maraming salamat Maria Elena Abe. Alvin Sabalo, maraming thank you sa pakikinig at hindi daw siya nagsiskip ng ads. Naku naman, maraming salamat. Hi din kay Yun Jeo Kular, tama po ba ang pagkakabasa ko? Hello raw sa mga anak niya sa Phase 6 Camarin, Caloocan. Hi Elsie Ocular, maraming salamat sa pakikinig. Jade Nilios, hello po. Thank you so much at nandito ka Jade, hindi mo iniiwan ang iyong Mama Mia. Maraming salamat naman. Christine Espanyol, Rio Piano, maraming salamat. Hi din kay April Bea. Hi April. Hi din kay Jenny Aguilar from UAE. Maraming salamat. Rosemary Umagid, maraming salamat sa iyo. Leone Hiso. Hi din kay, sino ba to? Beth Lyrics, maraming salamat. Larry Budeta, Melchora, Josephine Tilio, maraming thank you sa pakikinig at sa lahat po ng mga laging nakaabang sa ating mga kwento. Maraming salamat po talaga. Walang hanggang pasasalamat po sa inyong pagsuporta nitong ating channel. Kung hindi dahil sa inyo at magsuporta nyo at hindi nyo pagsiskip ng ads, siguro ay wala din naman tayo dito ngayon, di ba? Nako, wag na nating patagalin. Atin na pong dugtungan at tapusin ang kwentong pinadala sa atin ni Aya. Nako, itong kwento ni Aya talaga, masasabi mong worth it ang iyong pag-aantay. Kung bakit worth it, eto na. Nandito na po ang huling bahagi ng kaniyang kwento. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Masaya kaming dalawa ni Marco. Mahal na mahal ko na siya at alam kong mahal ko rin siya. O mahal din niya ako. Pero Mama Mia, kahit na ganun, kahit na pinaparamdam naman niya sa akin ang kaniyang pagmamahal, ay hindi ko pa rin maiwasang mag-isip ng hindi maganda. Paano kaya kung magkabalikan silang dalawa ni Nika? Paano na ako? Ang alam ko pa naman, Mama Mia, ay mas bagay talaga sila. Parehong galing sa magandang pamilya. Galing sa may kayang angkan. Samantalang ako, isa lang namang katulong, isa lang namang kasambahay, isa lang namang Cinderella na nangangarap na makita at mahanap ang kanyang prinsipe. Pero alam ko naman, Mama Mia, alam ko namang hindi ko dapat itinataas masyado ang expectation ko sa relasyon naming dalawa ni Marco. Dahil alam kong isa lamang akong hamak na maliit na tao kumpara sa kanilang angkan. Maraming mga bagay na pumapasok sa isipan ko. Paano kaya kung biglang magbago na lang si Marco? Kung bigla na lang siyang mawala sa akin?
Mama Mia, nandito kami ngayon sa kama, nakahiga. Tapos, biglang bumangon si Marco. Ang sabi niya may kukunin daw siya sa kaniyang bag. Pagbalik niya ay may dala na siyang isang kwintas. Gift daw niya sa akin sa birthday ko. Hindi daw niya na ibigay agad nung birthday ko dahil hindi raw niya alam kung papaano iyon ibigay lalo pat maraming tao ang nakamasid sa amin. Masayang masaya ako. Laking pasasalamat ko sa kanya at speechless talaga ako dahil unang beses ko yun na nakatanggap ng regalo mula sa isang lalaki. At napakamamahaling regalo pa. Nag-promise ako sa kanya that I will keep the necklace for the rest of my life. Oo, English yun, Mama Mia, dahil ganun kalalim ang naramdaman ko nung mga panahon na yun. Hanggang sa pinabangon na niya ako dahil kakain daw kami sa labas. Kahit na tapos na kaming kumain, ang sabi niya ay gusto raw niyang i-celebrate ang birthday ko nang kaming dalawa lang kahit late na yun masyado. Binigyan niya ako ng isang blue na damit. Sabi niya favorite color daw niya ang blue at sabi niya bagay na bagay daw yun sa akin at lalong tumitingkad ang kulay ko. Mama Mia, biniru-biru ko pa siya noon. Sure kang favorite color mo yung blue o favorite color ng ex mo? Natawa lamang siya at pasimple akong hinampas ng hindi naman masakit. Mama Mia, naiisip ko, ano kayang itsura namin kapag magkasama kaming dalawa? For some people na nakakaalam ng relasyon namin, merong nagsasabi lalo na yung mga kaklasiko na bagay daw naman kami. Bagay daw kami sa itsura ni Marco. Ako naman ay masayang masaya. Alam mo yung pakiramdam na hindi mapagtanto ng puso ko kung paano huminga sa sobrang saya. Naiisip ko noon na sana lang talaga hindi magbago si Marco. Sana lang talaga kahit anong pagsubok ang dumating sa amin, kahit sinong humarang sa relasyon namin ay patuloy pa rin niya akong itatrato bilang prinsesa. Sana hindi niya ako kayang lokohin at paglaruan. Dumating na kami sa kanyang favorite restaurant. Sabi niya, dun daw lagi siyang kumakain kapag rest day niya at lalong-lalo na kapag malungkot siya o kapag masaya siya. In everything, Mama Mia, okay din naman ang nangyari sa lahat. Nung makarating kami doon ay naisip kong kilalang kilala na nga ng lahat ng tao doon si Marco. Binati siya by his first name ng mga waiters na nakakasalubong namin. At nung kumakain na kami, Mama Mia, ay may isang babaeng lumapit bigla kay Marco. At sa tingin ko ay matagal na silang magkakilalang dalawa. Tumaas konti ang kilay ko, Mama Mia, nung nakita ko kung paano niya batiin si Marco. OMG, Marco! Why are you here? Sabi niya sabay beso dito. Kumakain, malamang. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbago, Marco, ha? By the way, sino ba tong kasama mo? Yes, this is Aya, my girlfriend. Mama Mia, alam kong nag-blush ako kahit hindi ko nakikita ang pagmumukha ko nung mga panahon na yon. Naramdaman kong biglang uminit ang mga pisngi ko nung marinig kong pinakilala ako ni Marco dun sa babaeng yon bilang kanyang girlfriend. Mabait din naman ang babae, inilahad niya ang kamay niya sa akin at kinamayan ako at ang sabi niya, nice to meet you daw. Iniwanan din niya kami kaagad dahil marami pa raw siyang gagawin at may pupuntahan para daw siya. Kami naman ni Marco ay nagpatuloy lang sa aming pagkain. Mama Mia, ang totoo niyan ay medyo nagselos ako nung una kong makitang lumapit yung babae kay Marco. Naisip ko baka isa na naman ito sa mga ex niya. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan sa aming relasyon. I think, Mama Mia, mga October na yon. Nandun ako sa kondo ni Marco at inaantay siya dahil may usapan kaming dalawa na sabay kaming maghahapunan. Sabi niya, diretso na lang daw ako sa kondo niya pagkatapos ng klase ko since Sabado naman kinabukasan at alam na ng mga tao sa bahay na kapag Sabado at Linggo ay dun talaga ako sa kondo ni Marco. Pero nag-aalas 8 na lang, alas 9, alas 10 ng gabi,
wala pa ring Markong dumating. Nag-aalala na ako, Mama Mia, kasi hindi naman katulad ni Marco ang ganun. Ang hindi dumadating sa saktong oras ng usapan. Baka kung napano na siya. Ang alam ko kasi, Mama Mia, 8 p.m. ang nilabas niya sa opisina. Pero sa tuwing may usapan kaming dalawa ay before 9 nandun na talaga siya sa kondo. Kung minsan pa nga before 8 ay nandun na siya. Meron ngayon parang iba. Parang may kakaiba. Dati kasi kapag natatagalan siya kahit ilang minuto lang ay agad-agad naman siyang magte-text sa akin at mag-a-update. Kahit nga nandun ako sa bahay ng mommy niya ay ina-update pa rin niya ako palagi. Tinawagan ko si Marco. Mama Mia, hindi po ako nag-expect na babae pala ang sasagot sa kabilang linya. At hindi lang basta-bastang babae yun, kundi si Nika, yung ex ni Marco. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig nung marinig ko ang boses niya. Hindi ko po maintindihan ang nararamdaman ko since hindi rin sigurado sa akin at hindi rin klaro sa akin kung ano na ba talaga ang estado ng relasyon ni Marco at ni Nika. Kung mag-ex lang ba talaga sila o kung friends with benefits o kung ex tapos naging friends. Kaya naman, Mama Mia, dahil wala pang ibang nakakaalam sa circle of friends ni Marco tungkol sa aming dalawa, ay syempre umakto lamang ako na para bang isa lang akong kasambahay ni Marco. Good evening. Pwedeng magtanong kung nasan si Sir Marco? Nauutal ko pang sabi. Ikaw to, Aya? Sabi naman ng babae sa kabilang linya. Sino yan, love? Halos mabingi ako, Mama Mia, nung marinig ko ang boses na tumatawag sa babaeng sumagot sa cellphone ni Marco ng love. Parang si Marco yung tinig na yun. At nung ma-imagine ko na si Marco nga yun, Mama Mia, ay halos sinaksak ng ilang beses ang puso ko. Parang nadurog ito ng milyong-milyong bahagi. Para akong mababaliw sa kakaisip, Mama Mia. Hanggang pag-iyak na lang talaga ako. Umiiyak ako sa loob ng kondo niya. Kaya pala ang tagal-tagal niyang sumagot. Kaya pala hindi siya nakapag-text sa akin. Kaya pala hindi niya ako pinuntahan kahit may usapan kaming dalawa kasi magkasama pala silang dalawa ni Nika. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nung tanong na sino yan, love? Nagbalikan pala silang dalawa? Paulit-ulit akong nagmura noon. Malakas na malakas ang boses ko at halos sumisigaw na ako sa pagmumura, Mama Mia, para lang kahit papaano ay mabawasan ang bigat na aking nararamdaman. Ang kakapal ng mukha nila. Ang kapal ng mukha ni Marco. Binaliw-baliw lang niya ako. Pinaibig niya lang ako at pinaikot pagkatapos babalikan lang pala niya yung ex niya. Ang tanga mo rin kasi, Aya eh. Ilang beses ko nang pinaalala sa'yo, di ba? Wala ka sa fairy tale. Wala ka sa movie. Wala ka sa teleserye. Nasa totoong buhay ka. At sa totoong buhay, wala pang sa 1% ang mga kasambahay o katulong na nakakatuluyan ng kanilang mga amo at sineseryoso ng mga lalaking katulad ni Marco. Ang tanga mo rin kasi. Binigay mo na nga ang sarili mo, ang pagkababae mo, pati buong tiwala at pagmamahal mo, binigay mo pa kay Marco. Tingnan mong nangyari sa'yo ngayon. Ginawa kang laruan, ginawa kang pampalipas ng init ng katawan. Hanggang ganun ka na lang naman talaga, di ba? Yan ang paulit-ulit na pumapasok sa utak ko, Mama Mia. Parang may kung sinong laman ang isip ko. Parang may ibang personahe sa sarili ko na pinapagalitan ng paulit-ulit ang aking sarili dahil sa pagkakamali at pagpapakatangang ginawa ko para kay Marco.
Blinak ko ang number ni Marco sa cellphone ko, pati na rin sa mga social media accounts ko ay blinak ko pa rin ang kaniyang account para hindi na niya ako makontak pa. Dali-dali akong lumabas ng kondo niya. Alam ko kasi Mama Mia, masasaktan lamang ako kapag harap-harapan ng sinabi sa akin ni Marco na bibitawan na niya ako dahil nagkabalikan na silang dalawa ni Nika. Tinanggal ko yung kwintas na binigay niya sa akin. Nilagay ko yun sa bedside table niya. Hindi na ako nag-isip ng mabuti nung mga panahon na yun. Hindi na ako nag-antay pa na magpaliwanag si Marco. Hindi na ako nag-antay pa na bibigyan niya ng kasagutan ang mga tanong sa isip ko. Isa lang ang sigurado ako noon. Niloloko ako ni Marco. Niloko niya talaga ako. Napakasakit. Ganito pala kasakit kapag niloko ka. Ganito pala kasakit kapag pinaglaruan ang damdamin mo. Ganito pala kasakit ang love, Mama Mia. Parang hindi ko yata kakayanin. Parang hindi ako makahinga na ewan. Mama Mia, mabuti na lang talaga at sweldo yung araw na yon. Tapos binigyan pa kami ng pabonus ni Ma'am dahil marami kaming mga magagandang ginawa at maganda raw ang kita sa ilang mga negosyo nila. Ganun po kasi ka-generous ang pamilya ni Marco. Kapag meron pong magandang nangyayari sa buhay nila ay kasali po kami. Kaya nung mga panahon na yon ay medyo malaki-laki ang perang bitbit ko. Wala na akong ibang inisip noon kundi ang umuwi na lang ng Mindanao. Wala na akong pakialam. Bahala na. Chinat ko na si Ma'am Belen at sinabi kong may emergency sa amin kaya kailangan kong umuwi. Nandun pa ako sa pier nung mga panahon na yun. Laking pasalamat ko Mama Mia nung hindi fully book ang mga masasakyang barko. Palapit na ang oras ng pag-alis ng barkong sinasakyan ko. Tinawagan ko si Ma'am Belen. Pero umiiyak lang ako nung mga panahon na yun. Umiiyak ako na hindi ko malaman kung bakit. Iniyak ko na lang at ang sinabi ko Mama Mia ay naiiyak ako dahil mamimiss ko sila. Aya, are you okay? What's wrong? Why are you crying? Tanong niya. Ma'am, uuwi sana ako ng Mindanao kasi emergency. Pasensya ka na kung biglaan. Babalik na lang din ako, ma'am. Mama Mia, akala ko talaga ay magagalit si Ma'am Belen dahil ura-urada ang pag-uwi ko sa amin. Pero ang sabi niya naiintindihan niya ako. Family always comes first. Yan ang sabi niya sa akin. Pinatay ko na ang cellphone ko. Pinower off ko yun, Mama Mia. Dahil pakiramdam ko ay kahit anumang oras ay hindi ko mapipigilang sagutin ang tawag kung sakali mang tumawag sa akin si Marco. Naisip ko nung mga panahon na yon, ano kayang mararamdaman ni Marco kapag nalaman niyang umalis ako? Kapag nalaman niyang tumawag ako sa kanya at yung Nika na yon ang sumagot. Magigilty kaya siya? Magigilty kaya siya nung pagdating niya ng kondo niya na walang tao doon? Na iniwan ko doon ang kwintas ko at maaalala kaya niya ang usapan naming dalawa na sabay kaming maghahapunan nung gabing yun? O baka ipagpapasalamat pa niya ang pag-alis ko. Baka mabubunutan pa siya ng tinik sa katawan kapag nalaman niyang kusa na akong nagpaalam at hindi na nagantay na ipagtulakan pa niya palayo. Iyak ako ng iyak nung mga panahon na yun. Iyak ako ng iyak habang nasa barko ako at alam kong pinagtitinginan na ako ng ibang tao. Mababaliw kaya si Marco sa paghahanap sa akin? Mababaliw kaya siya at hahanapin kaya niya ako? Mamimiss din kaya niya ako katulad ng pagkamiss ko sa kanya ngayon kahit ilang oras pa lang ang nakakalipas mula nung umalis ako sa kondo niya? Ang pag-aaral ko, ano nang mangyayari? Ang sabi naman ni Ma'am Belen ay pupuntahan niya raw ang school bukas para i-module na lang daw ako. Mama Mia, gulat na gulat ang nanay ko nung makita niya kung nakauwi sa bahay namin at madaling araw ay nasa loob na ako ng sala. Aya?
Bakit ka nandito? Nung naitanong niya yun ay wala na akong ibang ginawa kundi ang umiyak at ngumawa ng ngumawa. Anak, bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Nagpasif ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Nagpasif ako na miss ko na sila kaya naging biglaan ang pag-uwi ko. Hindi ko sinabi sa kanila ang katotohanan. Lalo na kay Mama dahil alam kong magagalit siya. Lagi niya kasi akong pinaalalahanan na pag-aaral at trabaho ang unahin ko. Pero itong malantod niyang anak ay inuna yung kalandian at ang feelings para sa amo. Mama Mia, nung makita ng mama ko na maga ang mga mata ko ay pinatuloy niya ako sa kwarto at pinatulog. Nung makahiga na ako, pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag. Kahit na masakit pa rin ang nararamdaman ko, pero iba pa rin talaga kapag nasa comfort ka ng sarili mong bahay. Iba pa rin talaga kapag alam mong napapaligiran ka ng iyong pamilya, ng mga taong nagmamahal sa'yo. Makalipas ang 2 araw, ay kinausap ako ni Mama. Wala na noon ang mga kapatid ko at pareho nang nasa paaralan. Anak, Aya, ano ba talagang nangyari? Bakit biglaan ang pag-uwi mo at hindi ka man lang nagpasabi? Nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong ilabas sa mama ko ang mga nararamdaman ko at sinabi ko na sa kanya ang katotohanan. Sinabi ko naman talaga sa iyo, anak, 'di ba? Unahin mo ang pag-aaral. Unahin mo ang kinabukasan mo. Huwag kang magpadala sa pag-ibig na yan. Tignan mo ngayon. Mas umiyak pa ako nung nakita kong naiiyak na rin ang mama ko. Ay, pag-ibig nga naman talaga. Nakakawalang gana. Mama Mia, ang pinakamagandang moment lang noon ay nung nag-inuman kaming dalawa ng mama ko. Hindi na siya pumasok sa trabaho at dinamayan na lang niya ako. Hindi ko talaga lubos maisip na darating ang panahon na mag-iinuman kaming dalawang mag-ina at nag-iiyakan kaming dalawa. Shinare din niya sa akin kung paano sila noon ni Papa nung dalaga at binata pa silang dalawa. Sabi niya kahit kailan ay hindi raw siya nakaranas ng pangbubugbog mula kay Papa. Loving na loving daw si Papa sa kanya noon. Pero ang problema nga lang, dahil sa sobrang bait ng Papa ko ay maaga itong kinuha ng Diyos. By the way, Mama Mia, kapag meron kayong problema, kapag broken-hearted kayo, kapag may nanloko sa inyo, kapag sa tingin nyo hindi nyo na kaya, subukan yung lumapit sa mama at papa mo. Kapag may problema ka, tapos saluhan nyo ng alak, magiging magandang pakiramdam nyo, promise. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Mama, ay kumakanta din kami bigla. Yung mga kapitbahay namin ay pinagtitinginan na kami dahil nasa may balcony kami ng bahay namin. Kinabukasan, Mama Mia, ay tinanong ako ng mama ko kung kailan daw ako babalik dun sa mga amo ko. Sabi ko gusto ko pang mag-rest. Gusto ko pang magpahinga at sa susunod na buwan na lang siguro ako babalik. Tuntal ay pwede naman, Mama Mia, na sa online ko tatapusin ang pag-aaral ko. Hindi pa rin kasi ako handang makita ang pagmumukha ni Marco. Mula kasi nung umuwi ako galing sa Cebu, Mama Mia, ay hindi na ako nakatanggap ng text message sa kanya. Hindi na rin siya tumatawag sa akin. Pero wala pang 1 buwan ng pananatili ko dun sa lugar namin, Mama Mia, ay nalaman ko ang isang mabigat na katotohanan. Buntis ako. Oo, Mama Mia, buntis ako. Nalaman ko yun dahil kinabukasan nung tapos naming mag-inuman ni Mama ay nahihilo ako at sumusuka. Ang akala lang namin noon ay dala lang yun ang nainom kong alak nung nakaraan.
Pero mula noon ay araw-araw na ngang sumasakit ang ulo ko. Araw-araw na rin akong nahihilo at araw-araw na rin akong nasusuka. Hanggang sa nakapagdesisyon si mama na ipacheck up ako doon sa pinakamalapit na clinic sa amin. At doon nga namin nalaman, Mama Mia, na buntis ako. Nag-iyakan na naman kami ulit ng mama ko. Siyempre, na-disappoint siya, Mama Mia, at nagalit. Wala din naman sigurong mga magulang ang matutuwa na ang 16 years old nilang anak ay nagpabuntis na. Pero tinanggap din naman ako ng mama ko. At sabi pa niya, baliwalain ko na lang daw ang usap-usapan dun sa lugar namin. Masaya ako noon, Mama Mia. Kahit na alam kong magiging mahirap ang buhay, ay naging masaya ako. Kasi kahit magkakahiwalay kaming dalawa ni Marco, kahit na siguro hindi na kami magkikita pang muli, ay masaya na ako dahil meron na akong isang taong maituturing ko talagang akin. Isang taong wala nang hahanapin pang iba kundi ako lamang. Wala na rin akong balita pa kay Marco, Mama Mia, dahil blinak ko na lahat ng number niya. Pati na rin ang number ni Ma'am Belen, pati na rin ang number ng mga kasamahan ko sa trabaho. Ayoko na kasing magkaroon pa ng koneksyon sa kanila. Natatakot din kasi ako noon, Mama Mia. Napakahilig pa naman nilang lahat sa mga bata. Natatakot ako na kapag nalaman nila ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ko, baka bawiin nila sa akin ang anak ko. Alam kong magagawa nila yon legally. Dahil may pera sila, may impluwensya sila. Samantalang ako pwedeng questionin ang kakayahan kong bumuhay ng bata. Ang kakayahan kong magpalaki ng bata, gayong ako ay bata pa rin kung maituturing. Kaya alam ko, kung gugustuhin nilang kunin ang anak ko ay magagawa nila yon at hindi ko yon papayagan. Kaya mula noon ay pinutol ko na lahat ng connection ko sa kanilang lahat. Wala nung mabuntis ako ay blinak ko na rin pati si Ma'am Belen. Wala na akong ibang maisip pa, Mama Mia. Naawa ako sa anak ko dahil lalaki siyang walang papa, pero alam kong kakayanin ko ang lahat. Kakayanin ko ang lahat dahil nandito naman ang suporta ng pamilya ko. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Lumipas ang mga panahon. Nanganak na ako, Mama Mia. Wala na akong update noon sa lahat ng social media accounts ko. Kaya kung meron man noon na mga nagmamarites sa Facebook ko o sa Instagram ko ay wala din silang makikita. Bising-busy ako sa anak ko at isa pa, yung 50 pesos na ipang-load ko ay pwede ko nang gamitin yon pang diaper ni baby. Kaya hindi na rin talaga ako nakakapag-load. Niloludan lang ako ng mama ko ng 10 pesos kung sakali mang may usapan kaming mamalengke o kung anuman. Tumatanggap din ako ng labada sa bahay. Tumatanggap din ako ng palinis ng mga kapitbahay at ng kung ano-ano pa para magkaroon ng ekstrang kita. Aaminin ko, Mama Mia, namimiss ko pa rin si Marco. Mahal ko pa rin siya pero wala na akong naging balita pa sa kanya. Hindi din naman niya ako hinanap, 'di ba? Siguro hindi nga talaga ako importante sa kanya. Siguro gaya ng nauna kong naiisip ay baka nabunutan siya ng tinik sa dibdib nung malaman niyang kusa na akong umalis. Nung malaman niyang kusa na akong nagpakalayo-layo. Mama Mia, hindi ko na rin inusisa pa ang buhay ni Marco. Kahit na pwede ko man siyang i-search sa social media. Pero hindi ko ginawa yun. Pinigilan ko talaga ang sarili ko. Minsan, kapag nagpapatulong sa akin ang kapatid ko sa mga aralin niya, ay pinapahawak niya sa akin ang cellphone niya na may load. Halos matitempt na ako noon, Mama Mia, na mag-research tungkol kay Marco, pero talagang pinigilan ko ang sarili ko. Alam kong masasaktan lang ako kapag nakita ko na baka ikinasal na siya kay Nika o kung ano pa man. Nasa hustong edad na rin kasi si Marco noon na magpakasal, kaya alam kong pupwede na niyang gawin yon. Pero minsan, tuwing gabi, tuwing tahimik na ang lahat at tulog na rin ang anak ko, ay hindi ko mapigilang mag-isip. Namimiss din kaya ako ni Marco? Naaalala din kaya niya ako?
Lalo na Mama Mia, kapag tinititigan ko ang anak ko, nakikita ko sa kaniyang mukha ng kaniyang ama. Oo, lalaki ang naging anak namin ni Marco at manang-mana ito sa kaniya. Tuwing gabi, hindi ko ipagkakaila na umiiyak pa rin ako. Umiiyak pa rin ako dahil sa sobrang sakit. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako makakabangon kung pag-iyak na lang lagi ang aatupagin ko. Kailangan kong tulungan si Mama at ang sarili ko para maitaguyod ang aking anak. Hanggang sa sinabi noon ng tita ko, Mama Mia, same tita na nagrekomenda sa akin sa trabaho ko doon sa mami ni Marco na mag-part-time daw ako sa kaniyang tindahan. Hindi kasi niya mababantayan ng 24 hours ang kaniyang tindahan dahil kailangan din niyang magpahinga. Kaya naisip namin na tuwing umaga ako ang magbabantay, samantalang tuwing gabi siya naman. Mama Mia, hindi naman masyadong magaan ang buhay namin. Mahirap pa rin pero dahil sanay na kami sa hirap ay hindi din naman kami masyadong nahihirapan at nakakaraos pa rin naman kami. Nagpa-part-time ako noon sa pagtatrabaho. Hindi ko na alam kung bakit, kung paano ang bukas. Ang iniisip ko na lang noon, Mama Mia, ay ang pang-araw-araw kong pag-survive. Mama Mia, lagi pa akong sinasabihan ng tita ko na siguro nakagraduate na ako ngayon, na siguro nagka-college na ako ngayon, kung hindi lang sana ako nagpabuntis. Masakit sa part ko kapag naririnig ko yun mula sa tita ko pero tama din naman siya. Nagpaloko ako sa isang taong wala naman palang plano sa akin. Well, kasalanan ko rin naman. Minsan iniisip ko na siguro dahil bata pa lang ako, kaya masyadong madaling hikayati ng puso ko. Masyado akong marupok dahil na rin sa edad ko. Miss na miss ko na si Marco. Hindi pa rin nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Palagi ko pa rin sinasabi sa sarili ko, Mama Mia, na baka nga, Aya, darating ang panahon at magkikita kayong muli. Baka nga kayo pa rin ang tinadhana sa isa't isa. Mama Mia, manang-mana talaga kay Marco ang anak ko. Manang-mana sa kanya. Hanggang sa mag 2 years old na ang bata. Tinawagan ako ng tita ko kinaumagahan. Ready na sana ako, Mama Mia, na magbantay ng tindahan at iiwan na muna ang anak ko dun sa mama ko. Pero ang sabi ng tita ko ay pupwede raw ba na mag 24 hours ako dun sa trabaho kasi may sakit daw siya. Ang mama ko naman ay pumunta sa bahay ni tita para alagaan siya. Kaya ang ginawa ko ay ako na lang ang nagbantay sa tindahan at sinama ko na lang ang anak ko. Total meron namang matutulugan doon at may electric fan naman kaya makakatulog din ng mahimbing ang anak ko doon. Meron ding sariling CR ang tindahan na yun kaya medyo kampante at medyo komportable din doon. Nagbabantay ako ng tindahan at marami-rami ang bumili nung umaga hanggang hapon. Kinahapunan ay hindi na masyadong maraming tao kaya pinakain ko na muna ang anak ko. Pinatulog ko na rin ito. Siguro dahil sa sobrang pagod sa kakalaro nung umaga ay nakatulog din ang bata. Habang kumakain ako ay may tumatawag sa akin. May bibili, sabi ko sa sarili ko. Pero ewan ko ba nung marinig ko ang boses ng tumatawag ay nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kaba. Hindi ko alam kung ano ba ang klaseng kaba na yun, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ko ba yun haharapin. Parang pamilyar ang boses na tumatawag sa akin. Aya? Tao po, tawag niya. Doon kasi ako kumakain sa may likuran ng maraming paninda kaya hindi ko siya nakikita at hindi rin niya ako nakikita. Ano ka ba naman, Aya? Nag-halusinate ka na naman. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Kung ano-ano na naman ang nasa utak mo. Sandali po, sabi ko. Naghugas muna ako ng kamay dahil
Tuyo ang ulam ko nung araw na yon. At alam kong nangangamoy pa yon sa mga daliri ko kaya hinugasan ko munang mabuti bago ako lumabas. Nung paglabas ko, Mama Mia, ay nakatalikod yung taong yon. Pero kahit nakatalikod siya, ay kilalang kilala ko siya. Kahit nakatalikod siya, ay hindi pa rin nawala sa alaala ko ang bulto ng katawan na yon. Kilalang kilala ko ang katawan na yon. Alam kong siya yon. Tatalikod na sana ako, Mama Mia, para hindi kami muling magharap pa, pero bigla siyang humarap sa akin. Aya? Pinigilan ko ang sarili ko. Pinigilan kong manginig, pinigilan kong maiyak. Pinigilan kong magtanong ng maraming tanong. Pinigilan ko ang emosyon ko, Mama Mia. Kung alam mo lang kung anong klaseng pagpipigil ang ginawa ko para wag akong mag-breakdown sa harapan niya, ay siguro iisipin mong napakatigas kong tao. Napakalakas kong babae. Anong atin, may bibilhin ka? Casual kong tanong sa kanya. Aya, dito lang pala kita matatagpuan eh. Marco, tindera ako dito. Kung wala kang bibilhin, pwede bang umalis ka na? Baka may darating na ng mga customers. Buti na lang nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay nakasarado yung munting gate dun sa tindahan. Kung hindi ay agad siyang nakapasok sa loob. Sinarado ko na yun at kinandado pa dahil sa takot ko na rin kasi maggagabi na. Buti na lang talaga at hindi ko napigilan o hindi ko nalimutang ikandado yun. Aya, mag-usap naman tayong dalawa oh. Mahigit 2 taon kang nawala. Hindi ako nawala, Marco. Umuwi ako dito sa amin. Hindi ako nawala. Sadyang hindi mo lang ako hinanap. Sabi ko. Aya, hinanap kita. Promise, hinanap kita. Marco, wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Wala kang kailangang sabihin sa akin. Pwede bang umalis ka na? Pwede bang iwan mo na ako kung wala ka namang bibilhin? Bibilhin ko lahat. Lahat ng nandito sa tindahan mo, bibilhin ko. Kausapin mo lang ako. Ayan ka na naman eh. Ganun naman talaga kayong mga mayayaman, 'di ba? Ginagamit ang pera nyo para makuha ang gusto nyo. At yung pa bang gusto mo, Marco? Aya, ang gusto ko ay paliwanag mula sa'yo. Bakit ka biglang nawala? Paliwanag? Ako ba ang dapat magpaliwanag, Marco, kung bakit bigla akong nawala? O ikaw itong dapat magpaliwanag kung bakit bigla mo na lang kinalimutan ng lahat? Bakit bigla mo na lang akong iniwanan sa ere? Hindi kita iniwanan. Ikaw ang nang-iwan sa akin. Mama Mia, maiiyak na sana ako nung panahon na yon. Hindi ko na kayang pigilan pa ang tulo ng mga luha sa mga mata ko nung biglang may dumating na mga construction worker na bumili ng soft drinks at ng biskwit. Buti na lang talaga at dumating sila. May iilan na akong naging kaibigan dun sa kanila kaya nag-uusap-usap kami. Pinaliwala ko si Marco na nasa may gilid lamang. Hindi muna sila umalis dahil kailangan muna nilang ubusin yung soft drinks nila at ibalik sa akin yung bote. Ayaw kasi nilang pinaplastic dahil hindi raw masarap. Kaya bote sila umiinom. Nagkakatuwaan pa kami at nagkakabiruan. Nung napansin ng isa sa kanila na hindi pa rin umaalis si Marco sa gilid. Pare, wala ka bang bibilhin? May kailangan ka ba dito kay Aya? Tanong ng isang construction worker na kaibigan ko. Wala. Kailangan ko lang siyang makausap. Bakit? Ano bang pag-uusapan ninyo? Bakit ka ba nangingialam? Nagiinit na noon ang ulo ni Marco. Kilalang kilala ko si Marco at alam ko kung kailan siya galit. At sa mga panahon na yun, Mama Mia, ay basang-basa ko sa pagmumukha niya na galit na rin siya. Aba pare, kaibigan namin tong babaeng to.
Kaibigan namin si Aya. Baka may binabala kang masama sa kanya, sabi nila. Nung mapansin ni Marco na 5 sila, Mama Mia, at nag-iisa lang siya, ay wala siyang ibang nagawa kundi ang umalis. Nung makaalis na siya ay tinanong ako nung mga kaibigan kong construction worker kung sino yon. Hindi, kaibigan ko lang, sabi ko pa. Kaibigan mo lang? Nako, Aya, hindi kami pinanganak kahapon. Sa mukha pa lang nung lalaking yon, halatang halata na siya yung tatay ng anak mo. Magkamukha kaya silang dalawa. Ano ba kayo? Huwag yung ang lakasan ng boses niyo at baka marinig kayo ni Marco. Marco pala ang pangalan ng lalaking yon. Hindi niya alam na nagkaanak kayong dalawa? Hindi, sabi ko. Nako, pang teleserye pala tong buhay mo, Aya eh. Bakit siya nandito? Gusto ka ba niyang balikan? Makipagbalikan ka, sayang naman, gwapo yun. Biro pa nung iba. Nagkakatawanan na kami. Hanggang sa nung paalis na sila ay sinara ko na rin ang tindahan dahil sa takot kong baka bumalik si Marco. Hindi ko na lang sinabi sa tita ko na sinarado ko yung tindahan niya. Kinabukasan, nung dumating ang tita ko sa tindahan, ay binigyan niya ako ng pera pero hindi ko tinanggap ang lahat dahil nagigilty ako, Mama Mia, kasi hindi naman buong araw na bukas ang tindahan niya. Pero sabi niya, tanggapin ko na lang daw yon. Tinanggap ko yon at umuwi na kami ng anak ko. Pagdating sa bahay ay nasikaso ko na muna siya, pagkatapos ay pinatulog. Ako din naman, Mama Mia, ay natulog na rin kasi wala akong tulog kahit na nagsarado ako ng tindahan kinagabihan. Natatakot pa rin kasi ako na baka bumalik si Marco. Oo, Mama Mia, namimiss ko siya. Oo, gustong-gusto kong marinig ang mga paliwanag niya. Pero paano kung kasal na siya? Paano kung may pamilya na siya? Wala din namang silbi ang mga paliwanag na yun, di ba? At natatakot din ako na baka kapag nakita niya ang anak ko ay ma-realize niyang anak niya ito. Natatakot din ako na baka kunin niya sa akin ang bata. Kaya ayoko na sana siyang makita pa. Bago ko umalis dun sa tindahan ng tita ko ay sinabi ko sa kanya na kapag may naghanap sa akin ay huwag sasabihin kung nasaan ako. Mama Mia, buti na lang talaga at magsasabado noon at walang pasok ang kapatid ko, kaya siya muna ang pinakiusapan ko na magbantay ng tindahan ni tita kinagabihan. At sinabi ko rin sa kanya na wag niyang sasabihin sa kahit na sino, lalo na sa hindi niya kakilala kung nasaan kami, kung saan kami nakatira at kung anong tungkol sa buhay ko. Lumipas ang mga araw. Wala na namang Marco ang nagpakita. Kaya inisip ko noon, buti na lang. Buti na lang talaga at hindi na siya nagpakita ulit. Kasi kapag nagkataon, hindi ko na alam kung ano ang magiging palusot ko. Hindi ko na alam kung ano ang magiging dahilan ko sa kanya kung bakit hindi ko pinakilala sa kanya ang anak ko. Lumipas pa ang ilan pang araw at naging 1 linggo na hindi nagpakita sa akin si Marco. Nakahinga ako ng maluwag, Mama Mia. Salamat naman sa Diyos at hindi siya nagpakita pa sa akin. Salamat naman sa Diyos at hindi na siya nagparamdam pa. Ang akala ko noon ay tuloy-tuloy na. Ang akala ko noon ay hindi na kami magkikita pang dalawa ni Marco. Pero nagulat na lang ako, Mama Mia. Nagulat ako isang araw nung bigla siyang tumungtong sa bahay namin. Anong ginagawa mo dito? Nagwawalis ako noon sa may labas nung biglang may tumigil na magarang sasakyan sa harapan ko. Hindi ko kilala ang sasakyan na yon. Siguro bagong sasakyan niya dahil nung bumaba siya sa kotse ay siya naman ang nag-drive kaya alam kong siyang may-ari nun. Aya, nandito ako para kausapin ka ng maayos. Please naman kausapin mo naman ako ng mabuti. Alam mo, Marco, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Bumalik ka na dun kay Nika. Bumalik ka na sa kanya. Ano ba, Aya? Wala akong babalikan. Wala kami ni Nika.
Pumasok ako sa loob ng bahay pero sumunod si Marco, Mama Mia. Buti na lang nung araw na yon ay walang ibang tao sa bahay. Yung anak ko ay sinama ng mama ko na magsimba pagkatapos ay mamamalengke pa sila. Yung mga kapatid ko naman ay pare-parehong nasa paaralan kaya mag-isa lang ako noon sa bahay namin. Narinig ko ang sinabi niyang wala siyang babalikan dahil wala naman sila ni Mika. Pero hindi ko na yun pinaniniwalaan pa. Lagi kong sinasabi at itinatak sa utak ko na lahat ng sasabihin ni Marco sa akin ay kasinungalingan na. Wag na akong maniniwala sa kanya. Ay ano ba? Sabi niya sa akin sabay hila ng kamay ko. Marco, pwede ba? Tigilan mo na ako. Ano pa bang gusto mo ha? Hindi na ako nagtatrabaho sa inyo. Hindi mo na ako mauutusan pa sa kung anong dapat kong gawin. Mahal kita, Aya. Mahal? Hindi mo ako mahal, Marco. Siguro isa lang akong achievement para sa'yo. Umalis ka na nga. Tatalikod na sana ako nung bigla niya akong kinabig. Tapos hinalikan niya ako ng malalim. Namimiss ko ang halik na to. Naaalala ko ang halik na to. Miss na miss ko na ito. Mama Mia, pinilit ko man na itulak si Marco palayo ay wala akong lakas. Mas malakas siya sa akin at mas nanaig sa akin ang pangungulila ko sa kanyang mga halik at mga yakap. Hindi ko na napigilan ang sarili kong tumugon sa mga halik niya. Tinugunan ko lahat ng halik niya sa akin na punong-puno ng pagmamahal at punong-puno ng pangungulila sa isa't isa. Niyakap niya ako. Yakap na sobrang higpit. Pagkatapos ay hinalikan niya ulit ako. Hindi ko na namalaya ng mga ginagawa naming dalawa. Siguro sa sobrang pangungulila ko sa kanya ay nakalimutan ko bigla ang sarili ko. Nakalimutan ko bigla ang galit ko sa kanya. Nakalimutan ko bigla ang pangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako magpapadala sa mga matatamis niyang salita at sa mga matatamis niyang dila. Eto na naman ako. Nakaupo sa may sofa habang yakap-yakap, hinahaplos at hinahalikan ni Marco. Wala na akong pang itaas na damit. Pigilan mo. Pigilan mo. Yan ang paulit-ulit sabi ng utak ko pero hindi kayang gawin ng katawan ko. Akala ko ba kung anong iniisip mo ay kayang gawin ng iyong katawan pero sa pagkakataong yun, Mama Mia, ay mas nanaig ang pangangailangan ng aking katawan at ang pangangailangan ng aking puso kaysa sa tapang ng aking isipan. Paulit-ulit kong sinasabi sa utak ko na tama na. Itulak mo si Marco, sampalin mo siya, paalisin mo siya, palayasin mo siya. Pero hindi. Hindi yun nangyari. Bagkus ay nagpaubaya ako, Mama Mia. Nagpaubaya na naman ako. May nangyari na naman sa aming dalawa ni Marco at sa loob pa talaga ng pamamahay ng mama ko. Hindi ko na alam kung papaano pigilan ang sarili ko. Lalong-lalo na nung yakapin na niya ako. Lalong-lalo na nung pag-isahin na niya ang mga katawan naming dalawa. Grabe. Sobra-sobrang naramdaman ko nun. At nung makatapos na nga kaming dalawa, ay tumakbo ako papuntang kwarto. Nagbihis ako. Kinatok ako ni Marco pero hindi ko na siya pinansin. Sinabi ko sa kanyang lumayas siya, umalis siya. Huwag na niya akong guguluhin pa. Nakuha mo na ulit ang gusto mo, Marco. Kaya pwede ba, umalis ka na. Magkanya-kanya na tayo ng buhay. Palayain na natin ang isa't isa, palayain mo na ako. Kailangan nating mag-usap, Aya. Kailangan nating magkaliwanagan. Wala nang dapat pang ipaliwanag, Marco. Malinaw na ang lahat. Eto lang naman ang habol mo sa akin, di ba? Pues nakuha mo na. Kaya umalis ka na. Parang awa mo na. Ilang saglit pa ay tahimik na ang labas.
Matapos ang halos 15 minutos na nasa loob ako ng kwarto ay umandar na ang sasakyan palayo. Alam kong umalis na si Marco. Nagkulong ako sa kwarto at umiyak. Sinasampal-sampal ang sarili ko. Ano ka ba naman talaga, Aya? Napakarupok mo talaga pagdating kay Marco. Meron namang mga nanliligaw sa akin, Mama Mia, nung bumalik ako sa probinsya namin, lalo na nung nakapanganak na ako. May mga gusto namang magpakaama sa anak ko, pero lahat sila ay hindi ko kayang patulan. Lahat sila ay kaya kong deadmahin. Kaya kong hindi pansinin, pero bakit pagdating kay Marco, isang kalabit lang niya ay eto na naman, nanghihina na naman ang tuhod ko. Bakit gano'n na lang ang epekto niya sa akin? Umiiyak ako nung dumating ang mama ko at ang anak ko. Tinanong pa ako ng anak ko kung anong nangyari, pero niyakap ko na lamang siya. Ang mama ko naman ay nagtataka ang mukha na tinitignan ako. Nung nagluluto na kaming dalawa ni Mama ay tinanong niya ako kung sino daw yung lalaking dumating. Bakit mo po alam, Mama? Meron ka bang maililihim dito sa kapitbahay natin? Dami-dami kayang chismosa. Sabi nila tatay daw yun ni Marco. Tatay daw yun ni Miguel. Yun ba yung Marco na yun? Paano naman nila nalaman na tatay yun ni Miguel? Anak, ikaw na rin ang may sabi sa akin, di ba? Parang pinagbiyak na bunga yung anak mo at ang tatay niya. Kaya siguradong kapag nakita yun ng mga kapitbahay natin, alam nila lahat na tatay yun ng anak mo. Huwag ka nang mag-alala, Ma. Hindi na naman din yun babalik. Nag-usap na kaming dalawa at hindi na siya babalik pa kahit kailan. Nag-usap ba talaga kayo? Anong ibig niyong sabihin? Anak, hindi ako pinanganak kahapon. Alam kong may manangyari sa inyo. Iba ang amoy ng bahay nung pumasok ako. Napahiya ako sa mama ko. Wala talagang maitatago sa isang ina dahil alam siguro nito ang likaw ng bituka ng kaniyang mga anak. Yumuko na lamang ako at humingi ng pasensya. Sinabi mo ba ang tungkol sa anak ninyong dalawa? Umiling ako, Mama Mia. Bakit mo hindi sinabi? Hindi na, Ma. Hindi na kailangan. Sabi ko at pinagpatuloy ko na ang paggayat ng mga rekado sa lulutuin niyang gulay. Lumipas ang 2 araw. Naging tahimik ang buhay ko. Hindi na nagparamdam sa akin si Marco. Naging normal ulit ang routine ng buhay ko, Mama Mia. Pero 3 araw lang ang lumipas nung umuwi ako galing sa tindahan umagang umaga ay may mga sasakyan sa labas ng bahay namin. Takot na takot ako nung mga panahon na yun dahil alam kong nasa bahay ang nanay ko at ang anak ko. Dali-dali akong pumasok sa amin. Pero hindi pa nga ako nakapasok sa amin ay may mga ulo na ng kapitbahay na palingalinga at tumitingin sa direksyon namin. Alam kong kami na naman ang pinag-uusapan. Mga marites talaga, walang magawa sa buhay kundi mangialam sa buhay ng iba. Ewan ko kung bakit ganun sila. Hinayaan ko na lamang at tuloy-tuloy ako sa pagpasok. Nagulat ako, Mama Mia, nung nandoon sa loob. Hindi lang si Marco kundi maging si Ma'am Belen na mami niya. Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Nag-uusap sila ng nanay ko. Andito ka na pala, Aya. Kumusta ka na? Nginitian niya ako at walang bahid na galit ang kanyang mukha. Ma'am, pasensya na po kayo kung bigla akong nawala sa inyo, ha? Pasensya na rin po kayo kung bigla niyo akong hindi na makontak. Aya, alam kong mabait kang bata kaya alam kong may dahilan ka. Buti nga't sinabi sa akin ni Marco na natagpuan ka na niya eh. Alam mo bang matagal ka na niyang hinahanap? Hindi ako makapagsalita noon. Pinuntahan namin yung agency na nag-refer sa'yo. Pero hindi ka pala nila nakunan ng mga NBI clearance o kung ano paman. Kasi nga minor de edad ka nung pumasok ka sa amin. Tapos yung kakilala pa ng tita mo ay umalis na dun sa agency na yun. At wala na rin kontak ang agency sa kanya. Kaya nahirapan tong si Marco na hanapin ka. Mama Mia, hindi ko alam kung nakanganga ko nung mga panahon na yun. Pero para akong isang kandila
na unti-unting nauubos sa sobrang pagkapahiya na aking naramdaman. Po? Bakit niyo naman ako hahanapin, Sir Marco? Tanong ko sa pagbabakasakaling hindi pa alam ng mommy niya ang tungkol sa namagitan sa aming dalawa. Aya, alam ko kasi na ayaw ni Marco na may ibang naglilinis ng kondo niya. Alam mo nung umalis ka, hindi na yan nagpapapunta ng ibang kasambahay dun sa kanyang kondo. Ikaw lang ata ang huling nakapasok dun, nakasambahay eh. Biglang lumabas ang nanay ko sa kusina at may dala ng mga juice at may dala din itong pandesal na ibinigay sa mga bisita namin. Iha, ano nga ba talagang nangyari? Bakit bigla kang umalis? Akala namin nagkaroon ng emergency dito sa pamilya mo eh. Buti na lang talaga at nahanap din yung kaibigan ng tita mo na taga-agency doon. Tumawag sila kay Marco. Agad-agad na kinontak ang kaibigan niya pero hindi naman niya makontak ang tita mo. Nagbago raw ata ng number. Buti na lang at naitabi pa niya yung address ng tita mo. Kaya ayun, napuntahan ka dun sa tindahan kasi yun ang address na nakalagay dun. Yun ata ang pinagde-deliveran ng mga kung ano-anong order ng tita mo galing dun sa Cebu eh. Yumuko ako, Mama Mia. Nang biglang lumabas sa kwarto ang anak ko. Mama? Kinabahan ako ng sobra-sobra nung lumabas siya. Agad ko siyang niyakap, Mama Mia. Agad kong tinakpan ang mukha niya at sa akin ko siya pinaharap pagbabakasakaling hindi siya mapansin ng mga bisita namin. May anak ka na pala, Aya? Tanong ni Ma'am Belen. Opo. Anong pangalan mo, baby? Tanong naman ni Marco. Biglang lumingon sa kanya ang anak ko. Gulat na gulat si Ma'am Belen, Mama Mia, nung makita niya ang anak ko. Pati naman si Marco ay nakatulala nung makita niya ang bata. Alam kong nakikita niya ang sarili niya sa anak ko. Alam kong nakikita niya ang sarili niya sa mukha ng bata. Kamukhang kamukha mo, Marco. Tama ka nga. Baka nga buntis si Aya kaya siya umalis. Baby, halika. Punta muna tayo dun sa may car. Sabi ni Ma'am Belen at sinama pa ang mama ko. Naiwan kaming dalawa ni Marco sa may sala. Bakit di mo sinabi sa akin na buntis ka? At bakit ko sasabihin sa'yo? Ngayong wala ka namang pakialam, diba? Pwede mo namang buntisin si Nika. Pwede namang kayong magkaanak dalawa. Wag na wag mong kukunin sa akin ang anak ko, Marco. Sabi ko. Bakit nga kami magkakaanak ni Nika? Bakit nga ba hindi? Di ba nagkabalikan kayong dalawa? At sinong may sabi sa'yong nagkabalikan kami? Marco, hanggang ngayon ba magsisinungaling ka pa rin sa akin? Hanggang ngayon ba ipagkakaila mo pa rin sa akin ang mga nangyari dati? Oo, Marco. Nung gabing umalis ako, may usapan tayong dalawa, di ba? Magdi-dinner tayo. Pero 10:00 na ng gabi hindi ka pa rin dumating kaya tumawag na ako sa'yo. At alam mo ba kung sino nakasagot? Walang iba, kundi si Nika. Siyang sumagot sa cellphone mo at narinig kitang tinawag mo siyang love. Ano? Tinawag ko siyang love? Hindi. Nag-CR ako noon. Alam mo kasi, may na-close deal kami na malaking kliyente dun sa pinagtatrabahuan ko. Tapos, dahil nga ilan sa mga kabarkada namin ni Nika ay kasamahan ko rin sa trabaho, nagdesisyon silang mag-celebrate. Pumunta kami dun sa pinag-celebratean namin tapos dumating si Nika. Nag-CR ako, naiwan ko yung cellphone ko. At hindi kami po pwedeng maging kami ni Nika dahil sila na ni Clint nung mga panahon na yon. Baka si Clint yung narinig mo. Clint? Oo, yung babaerong sinasabi kong pumuporma sa'yo nung birthday ng mami. Si Clint yun, parang boses mo yun eh.
Ano ka ba naman? Hindi mo sinigurado. Alam mo naman kapag sa telepono halos magkakamukha at magkakapareho ang mga boses lalo na kapag malayo, hindi ba? Sinigurado ka ba talaga na ako yon? At para maniwala ka, sige ito, tignan mo. Binuksan niya ang cellphone niya, Mama Mia. Chinearch niya sa kanyang Facebook ang Facebook account ni Clint at doon ay nakita ko nga ang mga larawan ng kasal nilang dalawa ni Nika. Napaiyak ako nung makita ko yon. Bakit bigla-bigla ka nalang umalis nang walang paalam? Bakit wala ka ring paliwanag sa akin kung bakit hindi mo na ako mapuntahan nung gabing yon? Alam mo bang nagantay ako? Nika naman, sana naman inantay mo na lang ako. Sana na lang binigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag, 'di ba? Pero huli na ang lahat, Marco. Huli na ang lahat dahil lumipas na ang ilang taon sa ating dalawa. Mag-move on na lang tayo pareho. Hindi ko naman ipagkakait sa iyo yung bata. Pwede mo naman siyang dalawin, pwede mo siyang bisitahin, pwede mo siyang hiramin, pero wag mo siyang kukunin sa akin. Marami pa akong mga sinasabi noon, Mama Mia, pero bigla akong pinatigil ni Marco at hinalikan ng mga labi ko. Inantay kita, Nika. Ngayong magda-19 ka na, pwede na tayong dalawa. Pwede na nating ipangalandakan ang relasyon natin. Mama Mia, lumabas kami at pumunta kami dun sa loob ng sasakyan kung nasaan ang mama ko, si Ma'am Belen na mami ni Marco at ang anak namin. Noon ay kinurot pa ni Ma'am Belen si Marco. Dahil napakawalang hiya daw nito at ginalaw ako sa edad ko noon na 16 pa lamang. Hindi sa ayaw ko kay Nika hindi sa ayaw ko kay Aya. Dahil sa kanyang estado, kundi dahil bata pa siya, Marco. Napakawalang hiya mo. Alam mo, Nika, kung pinakulong mo tong lalaking to, nakulong to. Buti na lang talaga at hindi ka ganon. Hindi mo pinakulong. Kung ako sa'yo, pinakulong ko to eh. Pinektusan ng mami ni Marco si Marco nung mga panahon na yon at nagtawanan na lang kami. Nagpaliwanag din naman si Marco sa mami niya at sa mama ko at humingi na rin ng tawad sa mga ito dahil nga ginalaw niya ako nung mga panahon na hindi pa dapat sana dahil pag-aaral ko pa lamang dapat ang inaatupag ko. Pagkatapos noon, Mama Mia, inayos na namin ni Marco ang kasal naming dalawa. Pero bago yan ay inayos muna namin ang aking pag-aaral. Sa ngayon, Mama Mia, ay kasal na kaming dalawa ni Marco at ako naman ay nasa first year college na. Nag-aaral ako habang inaalagaan ko ang mag-ama ko. Nagdesisyon din kami ni Marco, Mama Mia, na gumamit ng mga contraceptives sa ngayon para matapos ko muna ang aking pag-aaral at matupad ko muna ang aking mga pangarap para sa aking pamilya. Naiintindihan niyang may pangarap ako hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin sa buong pamilya ko, lalong-lalo na sa mga kapatid ko. Kaya hinahayaan niya akong gawin ang mga bagay na gusto ko. Mama Mia, alam kong medyo mala teleserye, medyo mara fairy tale, at medyo mala movie itong kwento ng buhay ko. Pero alam kong hindi pa natatapos dito ang mga pagsubok na darating sa akin. Batang-bata pa ako, marami pa akong pagdadaanan, lalong-lalo na ang relasyon naming dalawa ni Marco. Pero isa lang ang sinisigurado ko sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan na muna namin ang lahat ng bagay at hindi muna ako gagawa ng mga padalos-dalos na desisyon na pwedeng ikapahamak ng aming pamilya. Uunahin ko ngayon ang kapakanan ng anak ko, bago muna ang sarili ko at ang damdamin ko. Kung sakali mang may mga malalaki pang pagsubok na nakaabang sa amin ni Marco, ay sabay namin itong haharapin. Kung hindi man namin ito sabay na malalagpasan, pinapangako kong pakikinggan ko muna ang kanyang side ng storya bago ako gumawa ng desisyon. Para wag na akong magkamali sa pangalawang pagkakataon. Maraming salamat po, Mama Mia. Hindi ko sinasabi sa mga batang nakikinig ngayon na pagbigyan niyo ang kapretsyo ng inyong katawan. Na unahin niyo ang paglalandian. Mas mainam pa rin na unahin ang inyong pag-aaral. Oo, naging maswerte ako dahil nagkatuluyan kami ni Marco. Pero marami rin ang mga katulad ng ginawa ko
na hindi kasing swerte ko na naiwang mag-isa dahil yung isa ay naghanap talaga ng iba. Maraming salamat ulit Mama Mia, and more power po sa inyong programa at lalong-lalo na sa mga bumubuo nito. Salamat din at binigyan mo ng pagkakataon na maiere itong napakahabang kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang. Promise, kapag merong update ay susulat muli ako sa inyo. Lubos na nagmamahal. Aya. Naku naman, Aya. Napaka-grabe naman ang kwento ng buhay mo. Pero sabi ko nga sa inyo, di ba? Worth it ang pag-aantay dahil kompletong-kompleto ang detalyeng kanyang binigay. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat sa 3 araw niyong pakikinig at pagsubaybay ng naging kwento ng buhay ni Aya. Kung nagustuhan mo ang kwento niya, please do like and share this video. Kung ikaw naman ay hindi pa nakapakinig ng part 1 at part 2, pakinggan mo na. Andyan ang link sa baba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo'y may sariling kwento, huwag kayong mag-hesitate na mag-share sa atin ang kwento ng inyong buhay. Mag-email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag din kakalimutan mag-subscribe nitong ating channel. Mag-click ng notification bell para naman laging updated sa tuwing may bago tayong video na ina-upload. At syempre, huwag kakalimutan na meron tayong mga iba pang social media accounts na kahit hindi active ay bigyan nyo naman ng pansin at i-follow nyo naman din. Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Instagram, Threads, and Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw po.